Okay. Usapang apat na token, no? Nabibilin natin sa bear market. Okay. So, syempre number 1 natin si BTC. So far kung mapapansin natin si BTC, ito yung first buy ko, if ever, na bumagsak siya ng 72,000. Unang buy natin dyan. Ako pala, no? Hindi to financial advice, mga kapatid. And then, next buy natin tong area na to. Area na yan, which is 60,000 US dollar. Ito yung second ano natin. Second. Ako sa akin lang pala, no? Second buy. Yan. So, syempre, hanggang third buy tayo. Kung may kakaroon pa ba ng third, di ba? Or kung magkakaroon pa ba ng fourth, kakaroon pa ba ng fifth, di ba? So, sa akin, if ever na pumasok ng 50, yan na yun. Isa sa malaki na dito. Malaking puhunan na tayo dito. Kunyari, for example, meron akong 100 USDT. Yan yung gagawin ko. Dito muna, siguro pagkabili ko dito, nasa 15,000. Dito siguro mga around 30. So, magiging 45. Dito, around siguro mga 50 or siguro mga ganun, 50K. So, ang total budget ko siguro ay BTC is around 150 to 200. So, parang ganun yung gagawin ko. And kasi bakit may first buy, second buy, third buy? Kasi hindi mo naman alam kung hanggang saan ang i-dip niyan. And then, kunyari, nag-dip ulit, no? Dito sa area na to. Kunyari, nag-dip dyan sa 39 or 40 US dollar. Okay lang yan. Bibili pa ako dyan, no? So, basang importante, nagdi-DCA ako. Yun, okay? So, BTC ang una, syempre. Pangalawa, syempre, number 2 coin is Ethereum. Bakit yan kay GX yung mga binibili mo? Yes, kasi mas may tiwala ako dito mga kapatid. So far, ito yung mga TA natin, mga idol, at sureball, nakuha naman silang lahat. Okay, burahin lang natin yan para at least kahit papaano, maganda-gandahan naman natin. Kasi ang prediction ko talaga kay ETH is 5K, di ba yan? Nakuha naman si 4962 di ba? So, lahat lang tayo. Tingnan lang natin kung papabor sa atin tong bear market, okay? So, syempre hindi to gainer's trade strategy, Bakit may lamok na dumadaan? Okay? So, ngayon, kung titingnan natin, nandiyan siya sa 4,900. Tapos ako, kung titingnan natin, saan ba ako bibili dito kay Ethereum? So, number 1, 2,600 or 2,700. Bibili na ako kay Ethereum. So, magkano yung puhunan ko kay Ethereum? Kunyari, kung may 100,000 ako, ang una kong ilalapag dyan, 10,000. So, dito sa area na to. Yan, 2,750. Siyempre, yun yung first buy ko sa area na yan. Yan. First buy. So, yan. Okay. Tapos second, siyempre, dito sa area na to, no? Si 2,400. So, yan. Tapos next, itong area na to, pag kinuha to si 2,200. Okay? Tapos next, syempre, dito sa area na to, pag kinuha si 1,800, yan, yung area na yan. So, yan yung gagawin ko, no? First, second, third, fourth, if ever na bumagsak pa dito kay 1,400, tulad nung nakaraan, no? Tulad nung nakaraang dip at bumagsak pa dyan, bibili ulit ako dyan. And then, pag bumagsak pa yan, bibili pa ako ulit. So, yun yung basang importante na mapakita ko sa inyo, kailan ako unang bibili sa 2,700. Okay? So, next coin natin is XRP. Siyempre, ito yung number 1 coin ko. Alam naman ng lahat yan. Okay? So, kita nyo, sabi ko dito, ito yung TA ko dati pa So, tingnan nyo, 1 day time frame. And then, lilipad hanggang doon. So, hindi man kinuha si So, hindi man kinuha si 3,700. Okay? Pero kung titignan nyo, ayan siya. Ayan, no? Ayan, di ba? And then, sabi ko, dito sa area na to, XRP, ayan, babagsak na yan. Ayan, kita nyo, biglang bumagsak. Di ba? Hindi naman tayo hindi naman tayo manghuhulang si Madam Auring lang tayo. Okay, hindi, joke lang. So far, ano na yung buying position ko kay XRP? XRP buying position ko ay 1.6. Yan. 1.6 ang unang bili ko kay XRP. 1.6. First buy. Yan.
Yan yung gagawin ko ha. Again, no? Kayo dapat may sarili kayong target, okay? So kasi wala naman nakakalam kung hanggang saan ang ididip niyan. Second buy ko dyan, syempre nasa 1,200. Ayan. Yan. Tapos syempre, third, itong $1. So, yan. So, syempre wala naman nakakalam kung hanggang saan ang ididip niyan. Basta ang importante sa akin, meron akong first buy. Yun yung target ko, no? Dapat makabili na ako dito, makapwesto na ako dito. Kasi bakit ako nagkakaroon ng DCA? Kasi hinahabol ko din yun, syempre, yung habang bumibili tayo sa ibaba, yung binibili mo sa taas, bumababa yan. Dollar cost averaging. So ngayon, ang nangyayari dyan, kapag biglang umangat yan, konti lang yung babawiin mo. 'Di ba? So, ganun lang kasimple 'yun. Okay, wag na natin paduguin pa yung mga ilong natin. Okay, so yan yung first buy natin. Then next, syempre, Solana. Sol, okay? So, di naman ako si paring Pidem na napakadaming sol, di ba? Sorry, again, no, hindi naman kami magkaibigan ni Pidem kasi nakikita-kita ko lang sila sa social media. Pero natagal na rin kami sa social media, di ba? So, hindi nyo lang ako kilala dati. Siyempre, ako yung nagko-content ako before ng Axie Infinity. Oy, sorry. Okay. So, Sol. Okay. Actually, sa Sol, buying position ko na sana to. Yan. Itong 129. Ayun yung buying position ko. So, hindi lang ako nakabili. Pero ibababa natin yan dito sa area na to. Siguro 123 ang first buy ko kay Sol. Oops. Importa. Yan. Yan. Tapos next, syempre, bababa lang ng bababa yan dito sa area na to. Si 109 or 110. Tapos next, syempre, dito sa area na to, si 90, 96 US dollar. Yan. So, dire-diretso yan. Pero dapat hindi bigla-bigla. Kunyari, yung first buy mo na yan, dapat hindi buong margin mo, no? Kunyari, meron ka $100. Dapat yung, kunyari, 100,000, 10,000 lang. Tapos next, 20,000 lang. Tapos next, 30,000. Tapos next, 40,000. Tapos yung basta ganun, kumbaga, tigda 10,000 lang. Yun yung kailangan mong gawin. Hindi kailangan sagad-agad. Kasi kapag bumagsak pa yan, wala ka na pambawi, di ba? So, basta wala nakakalam kung hanggang saan yung deep, tandaan nyo yan, no? So, yung iba hula lang naman yan eh. 'Di ba? Parang tayo, naghula tayo ng 110. Ang bull market, o umabot naman ng 110, lumagpas lang 125. Pero still, kung bumili ka ng 15,000 US dollar dati, nag 110,000 yan, di profit ka na doon, 'di ba? So for me dito, and then, syempre, ito pa yung next. Paano kay GX kapag hindi na inabot yan? Yan dulo na yan. Nagbumibili pa rin ako. Habang tumataas yan, bumibili pa rin ako. Once na nagkaroon ng very deep ulit, buy. Ganun na yun. Kapag kunyari nag-accumulation na siya. So, yun. Soon, makikita nyo naman yan. Makikita nyo naman lahat ng mga trades na gagawin natin kasi nilalabas naman natin yan, di ba? Sa YT, sa Facebook, di ba? Sa TikTok, nilalabas naman natin yan. Okay? So, yun lang kay GX at saludo sa inyong lahat mga kapatid ko at sana nagpa-profit kayo sa Gainers Trade strategy.